Ako po si Francisco Q. Laurel Jr. Buong puso ko pong tinatanggap ang hamon ng ating mahal na Pangulo na maglingkod bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Sa isang fishing tycoon na si Kiko Laurel, ipinagkatiwala ng Pangulo ang Agriculture Department. Ani Pangulong Marcos, gamay ni Laurel ang sektor ng agrikultura. Makatutulong din daw ito kahit pa sa hamon sa climate change. Buo raw ang kumpiyansa ng Pangulo kay Laurel. Siya ang may-ari ng Frabel Fishing Corporation, isang international deep-sea fishing company. I've known him since we were boys. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Kaya't inaasahan natin lahat na he will do a very good job. Matapos manumpa nitong umaga, diretso si Laurel sa opisina ng DA pasado alas 12 ng tanghali para makipagpulong sa mga kapwa-opisyal. Isa sa mga marching order ng Pangulo sa kanya, pigilan ang sumisipang presyo ng agricultural commodities. Kasabay nito is the longer term, yung production at saka cost of production, mechanization, lahat ng mga bagay na yan. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Umani ng iba't ibang reaksyon ang pagkakatalaga kay Laurel sa maselan na posisyon. Para sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sana raw ay tutukan ni Laurel ang lokal na produksyon para hindi puro pag-aangkat ang maging solusyon. Ganito rin ang panawagan ng isang militanteng grupo. Insulto raw hindi lang sa mga mangingisda kung magpapatuloy ang importation policies ng gobyerno. Nauna nang nagbabala ang pamalakaya sa pagiging negosyante ni Laurel dahil sangkot daw ang kumpanyang Frabel sa malawakang reklamasyon ng coastal areas at municipal waters. Alinlangan din ng iba, si Laurel ay isa sa top campaign donors ni Pangulong Marcos sa nakaraang halalan. Kaya ang sabi ni Senador Risa Ontiveros, wag daw sanang magkaroon ng conflict of interest. Habang respetado naman ni Senate Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar ang desisyon ng presidente. Sagot ni Laurel sa mga agam-agam, Well, nag-divest na ako actually. hangad naman daw ng Federation of Free Farmers, mas mapakinggan lalo na ang maliliit na magsasaka sa pag-upo ng bagong DA Secretary. Hawig din ito sa panawagan ng mga magtutubo habang makakaasa raw ang bagong kalihim ng DA sa patuloy ng pakikipagtulungan ng Sugar Regulatory Administration. Hiling daw ni Laurel mula sa mga kasama sa kagawaran, full cooperation sana para matugunan ang mga hamon sa sektor ng agrikultura. Sa mga susunod na araw, inaasahang ilalatag ni Laurel ang kanyang mga plano. Carrie Cator, CNN Philippines.